Okay, magandang umaga po sa inyong lahat. So, bago tayo patuloy, okay, so ang paksa na ating pong pag-aaralan sa umagang ito ay ang tungkol sa Unit 39, si Gideon at ang 300 magigiting na mandirigma. Okay, bago tayo magpatuloy, manalangin muna tayong lahat. Panginoong Diyos Ama, na sa amin po ay nagmahal at tumubos sa amin mula sa walang hanggang pagkawasak sa pamamagitan po ng pagdanak ng dugo ng Panginoong Jesucristo at ng kanyang kamatayan doon sa krus. Maraming salamat po Panginoon na inibig mo po kami at iniligtas mo po kami ng walang anumang kondisyon. Maraming salamat po Panginoon sa iyong biyaya at pag-ibig. At kami po ngayon ay mga naligtas na at nananatili sa church. Maraming salamat din po Panginoon dahil ipinahintulot po sa amin na kami po ay makapanatili sa katawan ng Panginoon. At iusap, dalangin po Panginoon ang iyong paggabay sa amin sa pakikinig ng iyong salita sa mga sandali pong ito. At ituro mo po nawa sa amin Panginoon ang iyong banal na kalooban sa pamamagitan ng tulong ng Espiritu Santo. Sa umaga pong ito, pag-iisipan po namin ang tungkol po kay Gideon at sa kanyang 300 magigiting na mandirigma. At anumang pong salita ang aming mapakinggan ay maiukit nawa ito sa aming mga puso at magawa nawa namin ng higit pa ang ayon sa iyong banal na kalooban, lalo na sa aming pong ministry sa church school. Tulungan mo po ang bawat isa at sa iyo lamang po kami lubos na nagtitiwala at umaasa. Ito po ang aking dalangin na may pagpapasalamat sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. Amen. Okay, buksan po muna natin ang ating mga Biblia sa Hukom chapter 7. Hukom chapter 7 verse 1 to 7. Hukom chapter 7 verse 1 hanggang verse 7. Babasahin ko po. Pagkatapos, si Jerubbaal sa makatuwid ay si Gideon, at ang lahat ng mga taong kasama niya ay maagang bumangon at nagkampo sa tabi ng bukal ng Harod. Ang kampo ng Midian ay nasa dakong hilaga nila sa may burol ng More sa Libis. Sinabi ng Panginoon kay Gideon, ang mga taong kasama mo ay lubhang napakarami upang aking ibigay ang mga Midianita sa kanilang kamay. Baka ang Israel ay magmalaki laban sa akin na sinasabi, ang sarili kong kamay ang nagligtas sa akin. Kaya't ngayon ipahayag mo sa mga pandinig ng mga tao, sino mang matatakutin at nanginginig ay umuwi na sa bahay. At sinubok sila ni Gideon, umuwi ang 22,000 at naiwan ang 10,000. Sinabi ng Panginoon kay Gideon, napakarami pa rin ng tao. Dalhin mo sila sa tubig at do'y aking susubukin sila para sa iyo. Sino mang aking sasabihin sa iyo, ang taong ito ay sasama sa iyo, iyon ang sasama sa iyo. At ang sino mang sabihin ko sa iyo, ang taong ito ay hindi sasama sa iyo, iyon ay hindi sasama sa iyo. Kaya't kanyang dinala ang mga tao sa tubig at sinabi ng Panginoon kay Gideon, bawat uminom ng tubig sa pamamagitan ng kanyang dila, gaya ng pag-inom ng aso, ay iyong ihiwalay. Gayon din ang bawat lumuhod upang uminom. Ang bilang ng mga uminom na inilagay ang kanilang kamay sa kanilang bibig ay 300 lalaki. Ngunit ang lahat ng nalabi sa mga tao ay lumuhod upang uminom ng tubig. At sinabi ng Panginoon kay Gideon, sa pamamagitan ng 300 lalaki, uminom ay ililigtas ko kayo at ibibigay ko ang mga Midianita sa iyong kamay at ang iba ay pauwiin mo na sa kanya-kanyang bahay. So, sa paksang ito, sa topic na ito, pag-isipan po natin ng mabuti ang tungkol, sa katunayan dito po sa tungkol po dito sa aral, dito po sa paksa tungkol kay Gideon at sa 300 mandirigma, maraming aral po tayong matututunan kapag atin po itong pinagbulayan. Pero pag-isipan po muna natin dito kung paano ba tayo magkakaroon ng tunay na pagtatagumpay sa ating Christian life ayon sa tulong ng Diyos.
Okay? So, pag-isipan po muna natin ng mabuti kung paano o ano yung nangyari sa Israel. So, yung pagdurusa po ng Israel, dahil sa kanilang pagsamba sa Diyos-Diyosan kay Baal, pinarusahan po sila ng Diyos sa pamamagitan ng mga Midianita sa loob po ng 7 taon. Sa Hukom chapter 6 verse 3 to 4, dahil sa pagpapahirap ng mga Midian sa kanila, nagtago sila sa mga kuweba, sa mga lungga, at yung mga Midianita po, sinasalakay sila at walang iniiwan o walang itinitirang pagkain para sa kanila. Maging yung kanila pong mga alagang hayop ay kinukuha ng mga Midianita. Okay? Kaya maunawaan din po natin dito na ang inihahayag po ng Biblia ang mga dahilan po ng mga pagdurusa. Maging sa ating Christian life, inihahayag din po ng Biblia. Gaya po ng sinasabi sa awit 107, verse 10 at verse 11, sabi po doon, ang ilan ay nakaupo sa kadiliman at sa anino ng kamatayan, mga bilanggo sa kahirapan at may tanikla, sapagkat sila'y naghimagsik laban sa mga salita ng Diyos at hinamak ang payo ng kataas-taasan. Kung titingnan po natin yung kasaysayan ng Israel, kapag sila po ay sumusunod sa Diyos, sila po ay pinagpapala. Kapag sila naman po ay sumusuway, ipinapadala ng Diyos yung mga bansa sa paligid nila upang sila po ay parusahan. Sila po ay nagdurusa at kapag hindi sila po ay nagdurusa kapag hindi nila sinusunod yung salita ng Diyos. At sa kabila po ng pagdurusa, tumatawag po sila sa Panginoon. Okay? Dahil po sa paghihirap na kanilang naranasan, dumaraing sila sa Panginoon. Kaya tingnan natin sa Hukom chapter 6 verse 6. Hukom chapter 6 verse 6. Babasahin ko po. Gayon lubhang naghirap ang Israel dahil sa Midian at ang mga anak ni Israel ay dumaing sa Panginoon. Sila po ay nagdusa at naghirap dahil sa kanilang dahil sa mga Midianita. Actually hindi po ito po ay dahil sa kanilang pagsuway sa salita ng Diyos. So, ang pagdurusang ito ay ibinigay ng Diyos sa kanila upang sila po ay manumbalik sa Diyos. At nagpadala po ang Diyos sa kanila ng isang propeta upang sabihin sa kanila yung kanilang pagkakamali. Kapag sila po ay nagsisi sa kanilang kasalanan at bumalik sa Diyos, ang Diyos po ay sasagot sa kanila. Gaya po ng binanggit din po sa Jeremias chapter 29 verse 12 to 13, sabi, at kayo'y tatawag sa akin at kayo'y lalapit at dadalangin sa akin at diringgin ko kayo. Hahanapin ninyo ako at matatagpuan kapag hinanap ninyo ako ng inyong buong puso. Bilang mga ligtas na Kristyano, bilang mga born again, kapag tayo po ay nasa ilalim ng pagdurusa, tayo ay tumatawag at nananalangin sa Panginoon. At ang Panginoon ay makikinig sa atin. At ito po ay makikita natin sa aklat ng Hukom. Kapag sila po ay nagdurusa dahil sa kanilang kasalanan, nagsisisi sila at dumaraing sila sa Diyos. At nakikinig ang Diyos, sinusugo ng Diyos yung mga hukom upang tumugon sa kanilang daing. So tingnan po natin yung pagkatawag ng Diyos kay Gideon. Tingnan po natin sa Hukom chapter 6 verse 15. Hukom chapter 6 verse 15. Basahin po natin sabay-sabay. Sinabi niya sa kanya, ngunit Ginoo, paano ko maililigtas ang Israel? Ang aking angkan ang pinakamahina sa Manases at ako ang pinakahamak sa sambahayan ng aking ama. Dito po makikita natin na si Gideon ay pinakamahina at pinakahamak sa lahat ng lipi ng Israel. Subalit, dapat po nating maunawaan, ginagamit po ng Diyos ang mga taong mapagpakumbaba. Gaya po ng binanggit sa unang Korinto chapter 1 verse 27, sabi doon, kundi pinili ng Diyos ang mga bagay na kahangalan sa sanlibutan upang kanyang hiyain ang matatalino. Pinili ng Diyos ang mga bagay na mahihina sa sanlibutan upang kanyang hiyain ang malalakas. Ginagamit ng Diyos ang mga mahina at mapagpakumbaba, mga hamak, hindi ang mga malalakas at matatalino. At ibinibigay ng Diyos sa kanila ang kapangyarihan ng Diyos. Bakit? Upang gawin ang gawain ng Panginoon.
Ang mga naunang mananampalataya po, gaya po ni Abraham, Isaac, Jacob at iba pa, sila po ay mahina at hamak sa mundong ito nang sila po ay tinawag ng Diyos. Tinawag ng Diyos ang mga mahina at hamak na mga tao upang sila po ay maging malakas. Ang mga taong ginagamit po ng Diyos, sa katunayan, alam na alam nila sa kanilang mga sarili na sila po ay mahina at hamak. Nung si Moises po ay 40 taong gulang, hindi po siya ginamit ng Diyos. Dahil kung ginamit siya ng Diyos noong siya po ay nasa ganitong edad, maaring siya ay nagmalaki sa harap ng Diyos. Noong siya po ay prinsipe sa Ehipto, nagmalaki po siya sa kanyang sarili at inakala niya na kaya niyang iligtas ang kanyang kababayan. Pero ang naging resulta po nito ay nakapatay siya ng tao. Kaya nga, dinala po siya ng Diyos sa ilang at naging tagapag-alaga ng hayop sa loob ulit ng 40 years. At sa ganito pong kalagayan, wala siyang kapangyarihan. Siya ay naging isang hamak na tagapag-alaga ng hayop. At alam po ninyo, doon siya ginamit ng Diyos. Kaya nga tingnan natin sa Exodus chapter 3. Exodus chapter 3 verse 11 to 12. 11 to 12, babasahin ko po. Sinabi ni Moises sa Diyos, "Sino ako upang pumaroon sa Faraon at upang ilabas sa Ehipto ang mga anak ni Israel?" Kanyang sinabi, ako'y makakasama mo at ito'y magiging tanda sa iyo na ikaw ay aking sinugo. Kapag iyong nailabas sa Ehipto ang bayan, sasambahin ninyo ang Diyos sa bundok na ito. Nang pinagmasdan po ni Moises ang kanyang sarili, wala po siyang kakayahan. Kaya nga, nasabi niya, Sino ako? Sino ako upang pumaroon sa Paraon, upang ilabas ang Ehipto? Wala akong kakayahan. Hindi niya ito magagawa gamit ang kanyang sariling karunungan, sariling lakas, sariling kakayahan. Sabi ni Moises sa Diyos, hindi siya karapat-dapat. Maging si Haring Saul, nung una po, bago siya naging hari sa Israel, siya ay lubos na may kapakumbabaan sa harap ng Diyos. Gaya po ng binanggit sa unang Samuel chapter 9 verse 21, sabi po, si Saul ay sumagot, "Hindi ba ako'y isang Benjaminita mula sa pinakamaliit na lipi ng Israel at hindi ba ang aking angkan ang pinakahamak sa mga angkan ng lipi na Benjamin? Bakit ka nagsasalita sa akin sa ganitong paraan?" So itinalaga po ng Diyos si Saul bilang hari sa Israel mula sa pinakahamak na angkan ng Benjamin. Subalit, nagawa po ni Saul ang maraming bagay dahil kasama niya ang Panginoon. Kaya bilang mga naipanganak ng muling Kristiyano, kung nais nating magamit ng Diyos, dapat munang maunawaan natin na tayo po ay mahina at hamak sa harap ng Diyos. Ganito po yung tunay na kapakumbabaan. Si Propeta Jeremias, si Apostol Pablo, at iba pa pong mga tao ng Diyos na nakasulat dito sa Bible, sinabi nila, ako ay hamak, ako ay mahina. Bakit? Upang mahayag po yung kapangyarihan ng Panginoon sa pamamagitan natin, kailangan nating malaman na tayo ay mahina at hamak sa harap ng Diyos. Kung ganon, ang kapangyarihan ng Diyos ay sasa atin. Kaya nga, tingnan natin sa Hukom chapter 6 verse 11. Hukom chapter 6 verse 11. 11 at 12, babasahin ko po. Ang anghel ng Panginoon ay dumating at umupo sa ilalim ng insena na nasa Ofra na pag-aari ni Joas na Abizerita, habang ang kanyang anak na si Gideon ay gumigiik ng trigo sa ubasan upang itago ito sa mga Midianita. Nagpakita ang anghel ng Panginoon sa kanya at sinabi sa kanya, ang Panginoon ay sumasa iyo, ikaw na magiting na mandirigma. Brothers and sisters, upang gawin ang gawain ng Panginoon,
Mahalaga kung ang Diyos ay kasama ko o hindi. Kung kasama ko ba ang Diyos o hindi. At kung ginagawa natin ang mga bagay na wala namang kinalaman sa Diyos, kung ganon, ang Diyos ay hindi sa atin. Hindi sasama sa atin. Kaya, dito po, dapat nating maunawaan, hindi ito nakabatay sa yung ating gawain, hindi ito ayon sa pamantayan ng tao, kundi ito po ay ayon sa pamantayan ng Diyos. Kung sino tayo sa harap ng Diyos. Kung sino tayo sa paningin ng Diyos. Kaya nga, sabi po, ang Panginoon ay sumasa iyo. Ikaw na magiting na mandirigma. Bagaman siya ay mahina, subalit sa paningin ng Diyos, siya ay magiting na mandirigma. So, sa verse 24, Hukom chapter 6 verse 24, pagkatapos po nito, nagtayo po ng isang dambana si Gideon para sa Panginoon. Verse 24, Hukom chapter 6 verse 24, nang magkagayoy, nagtayo roon si Gideon ng isang dambana sa Panginoon at tinawag iyon na ang Panginoon ay kapayapaan hanggang sa araw na ito. Iyon ay nakatayo pa rin sa Ofra ng mga Abizerita. Ang pagtatayo ng dambana, nangangahulugan po ito na ikaw ay umaasa lamang sa Diyos at ilalaan ang sarili sa Diyos. Ibig sabihin nito, mayroon kang tamang relasyon sa Diyos. Mayroong fellowship sa Diyos. At bilang mga Kristiyano, dahil sa iba't ibang sitwasyon, iba't ibang kalagayan, ang ating buhay ay nagiging matamlay sa paglipas ng panahon. Dapat nating malaman na ang ating pagkakakilanlan ay ang church, sa fellowship sa katawan ni Kristo. Dahil sa kasalanan, nawawala yung kapayapaan sa ating buhay. Kung ganon, dapat nating mapanumbalik ang fellowship sa Panginoon upang mapanumbalik yung kapayapaan sa Panginoon. Ang lumakad kasama ng Panginoon, ito ay may malapit na fellowship sa Panginoon, maging sa mga brothers at sisters. Kaya, pagkatapos pong magtayo ng dambana, sunod pong nangyari sa verse 25 to 26, nang gabing iyon, sinabi ng Panginoon sa kanya, kunin mo ang toro ng iyong ama, ang ikalawang toro na may 7 taong gulang, ibagsak mo ang dambana ni Baal na pag-aari ng iyong ama at putulin mo ang sagradong poste na katabi niyon. Ipagtayo mo ng dambana ang Panginoon mong Diyos sa tuktok ng kutang ito sa tamang ayos. Pagkatapos kunin mo ang ikalawang toro at ialay mo bilang isang handog na sinusunog pati ang kahoy ng sagradong poste na iyong puputulin. Ang susi po sa ating Christian life ay ang pagsisisi. Minsan, tayo po ay nakakagawa ng mga pagkakamali, bumabagsak at nabibigo tayo sa ating buhay Kristiyano. Subalit, kung nais po ninyong maging maayos ang inyong Christian life, kailangan nating tumayo pagkatapos na tayo ay bumagsak. At kapag tayo ay nakatayo mula sa pagbagsak, ang Panginoon dapat ang manguna sa ating buhay. Ang pagbagsak, hindi po ito issue dahil sinasabi ng Biblia na tayo ay bumabagsak. Pero kapag ikaw ay bumagsak, kailangan mong tumayo at ang unang hakbang, ito ay dapat tungo sa Diyos. Siyempre, hindi tayo dapat nagpapaulit-ulit sa magkakaparehong kasalanan. Verse 27, kaya't kumuha si Gideon ng 10 lalaki sa kanyang mga katulong at ginawa ang ayon sa sinabi ng Panginoon sa kanya. Ngunit dahil siya'y natakot sa sambahayan ng kanyang ama at sa mga lalaki sa bayan, hindi niya iyon ginawa sa araw kundi sa gabi. Ang ama po ni Gideon ay sumasamba sa Diyos-Diyosan. Subalit, tinawag ng Diyos si Gideon at inutusan upang gibain at ibagsak ang dambana ng Diyos-Diyosan ni Baal na sinasamba ng kanyang ama. Lahat ng mga tao sumasamba sa Diyos-Diyosan. Pero, ginawa ni Gideon ang iniutos sa kanya ng Diyos. Kailangan niyang gibain ang dambana at gumawa ng dambana para sa tunay na Diyos doon mismo sa lugar na iyon. Pagkatapos, siya po ay nag-alay ng handog na sinusunog sa Diyos
Bagaman natatakot si Gideon sa mga tao, subalit mas natakot po siya sa Diyos. At nang nalaman ito ng mga tao, ninais pong patayin ng mga tao si Gideon. Ngunit, hindi po ito ipinahintulot ng Diyos. Ganito po yung ginagawa ng Diyos, maging sa atin. Sa Hukom chapter 6 verse 34, ngunit, lumukob ang Espiritu ng Panginoon kay Gideon at hinipan niya ang trumpeta at ang mga Abizerita ay tinawag upang sumunod sa kanya. Brothers and sisters, dapat po nating malaman na ang gawain ng Diyos ay hindi sa pamamagitan po ng ating sariling lakas. Gaya po ng Espiritu ng Diyos na lumukob kay Gideon upang lumukob kay Gideon. Ganito po yung paggawa sa gawain ng Diyos sa ilalim ng paggabay ng Holy Spirit. Kung ano ang iniutos ng Diyos, dapat lamang natin itong gawin. Kung ganon, matatanggap natin yung kapangyarihan ng Diyos. Yan, pag-isipan po natin yung 300 kawal. Punta po tayo, Hukom chapter 7 verse 2. Hukom chapter 7 verse 2. Sinabi ng Panginoon kay Gideon, ang mga taong kasama mo ay lubhang napakarami upang aking ibigay ang mga Midianita sa kanilang kamay. Baka ang Israel ay magmalaki laban sa akin na sinasabi, ang sarili kong kamay ang nagligtas sa akin. So dito po, mayroong 32,000 na mga lalaki ang natipon. Ito po yung sumunod kay Gideon. Pero sinabi ng Diyos, napakarami nila. Bilang mga tao, sa harap ng digmaan, upang manalo, kailangan ng malaking bilang ng kawal. Di po ba? Maging sa ating Christian life, iniisip natin na maluluwalhati natin ang Panginoon kung mananalo tayo sa digmaan na may malaking bilang. Subalit dapat din po tayo mag-ingat tungkol dito. Kung tayo po ay umaasa sa gawa ng tao, sa bilang ng mga tao, ito ay hindi makakapagbigay luwalhati sa Diyos. Ang Diyos po ay pumipili ng tao ayon sa kanyang pamamaraan upang manalo sa digmaan. Sa ganitong paraan, maluluwalhati natin ang Diyos. Ginagamit ng Diyos ang maliit na bilang ng tao na sumusunod sa kanyang kalooban upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos. Sinasabi ng Biblia, kung may 2 o 3 ang nagkakatipon sa pangalan ng Panginoon, sino itong 2 o 3 na nagkakatipon sa pangalan ng Panginoon? Sila po ang mga taong itinalaga ang kanilang sarili para sa Panginoon. Kung ganon, gagawa ang Panginoon sa kanilang kalagitnaan. Sinasabi natin na mahalaga ang pagkakaisa. Kailangan natin maging isa upang maisakatuparan natin ang gawain ng Panginoon. At pagkatapos na tayo ay magtagumpay, kailangan din po natin maging maingat. Dahil maaari, sa halip na maluwalhati natin ang Diyos, ang sarili natin ang naluluwalhati. Hindi dapat ganoon ang ating ginagawa. Ang kinukuha ang kaluwalhatian para sa Panginoon. Sa Hukom chapter 7 verse 3, kaya't ngayoy ipahayag mo sa pandinig ng mga tao, sino mang matatakutin at nanginginig ay umuwi sa bahay. At sinubok sila ni Gideon, umuwi ang 22,000 at naiwan ang 10,000. Sa karamihan po, doon po sa 32,000, hindi lahat po matapang para sa digmaan. Okay? Ilan po yung natakot at nanginginig? 22,000 yung takot at nanginginig. Sila yung mga hindi nagtitiwala sa pangako ng Diyos. Kaya natatakot. Walang pananampalataya sa salita ng Diyos. Marami silang inaalala. Okay? Sa ating Christian life, ang dahilan kung bakit tayo natatakot, dahil ang ating puso ay hindi handang sumunod sa Panginoon. At may ilan din na sa sandaling panahon ay ginagawa ang gawain ng Panginoon. Subalit, bigla na lang silang nawawala dahil lamang sa maliit na kahirapan. Dahil sa mga maliliit na problema. At sinasabi nila, hindi ko na ito kaya. Ayoko na. Sinasabi po sa Mateo chapter 16, verse 24 to 25, pagkatapos sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ang sino man ay ibig sumunod sa akin,
tanggihan niya ang kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin, sapagkat ang sinumang nagnanais ng kanyang buhay ay mawawala nito. Nagnanais magligtas ng kanyang buhay ay mawawala nito. Ngunit ang sinumang mawala ng kanyang buhay dahil sa akin ay makakatagpo nito. Sa ikalawang Timoteo chapter 2 verse 3, tandaan po natin, tayo po ay kawal ni Kristo. At tayo ay tinawag tungo sa digmaan ng Panginoon. Ito po yung spiritual na digmaan. At hindi ka nais-nais sa kawal na matakot dahil lamang sa mga bagay ng mundong ito, dahil sa mga alalahanin ng mundong ito. Kailangan nating ipangaral ang ebanghelyo ng buong tapang, dahil sa ating kaduwagan, maraming kaluluwa ang patungo sa impyerno. Kaya hindi po ka nais-nais sa harap ng Diyos ang isang kawal na natatakot. Pero dapat din po nating tandaan, hindi po sapat ang tapang lamang. Kundi bilang isang kawal, dapat na maging malinaw din sa atin kung ano ang dapat nating ginagawa sa panahon ng digmaan. 10,000 po yung natira mula doon sa mula po doon sa 32,000. Ang 10,000 ito, bagaman sila po ay matatapang para sa digmaan, subalit 9,000 at 700 sa kanila ay disqualified. Bakit? Kung titingnan po ninyo, 300 lang sa kanila ang naging qualified upang gawin ang gawain ng Panginoon. Bakit sila na-disqualified? Tingnan po natin sa Hukom chapter 7 verse 6. Hukom chapter 7 verse 6. Ang bilang ng mga uminom na inilagay ang kanilang kamay sa kanilang bibig ay 300 lalaki. Ngunit ang lahat ng nalabi sa mga tao ay lumuhod upang uminom. Yung 9,700 na mga lalaki, nakalimutan po nila na sila ay nasa digmaan. Bagaman sila po ay matatapang din. Nakalimutan nila na sila ay nasa digmaan. Dahil sa sobrang uhaw, uminom sila gaya ng pag-inom ng aso. Sa madaling sabi, bagaman sila po ay matatapang, subalit nakatuon lamang sila sa kanilang pisikal na pangangailangan. Nakatuon sila sa kanilang mga pisikal na suliranin. Ang isang taong uhaw, mahalaga po yung tubig para sa kanya, di po ba? Wala po siyang ibang nanaisin kundi yung tubig. Tubig yung pagtutuunan niya ng pansin. Subalit, tingnan natin ang Panginoong Hesus. Bagaman siya po'y nagutom pagkatapos ng 40 araw na pag-aayuno, hindi niya pinagtuunan ng pansin yung pisikal na pagkain. Nang siya po'y tinukso ng dyablo na gumawa ng tinapay mula sa bato. Marami pong mga brothers and sisters ang disqualified sa gawain ng Panginoon. Bakit? Dahil nakatuon sila sa kanilang pisikal na pangangailangan, pisikal na suliranin. Ganito, kapag ganito po brothers and sisters, hindi karapat-dapat para sa digmaan. Tandaan po natin, tayo po itinawag para sa digmaan, hindi upang gawin o tugunan yung ating mga pisikal na pangangailangan. Tandaan natin na ang dyablo na ating kaaway ay gaya ng leon na umuungal at gumagala na humahanap ng kanyang malalapa. Kailangan natin laging magbantay at maging maingat. Maging gising. Ang kawal ni Kristo, hindi dapat nakikisangkot sa mga bagay ng sanlibutan. Hindi dapat tayo nababalisa sa mga alalahanin ng mundong ito habang tayo ay nasa digmaan. Gaya po ng binanggit sa ikalawang Timoteo chapter 2 verse 4, walang kawal na naglilingkod ang nakikisangkot sa mga bagay ng buhay na ito, yamang ang kanyang mithiin ay bigyan kasiyahan ang nagtala sa kanya. Sabi po, walang kawal ang naglilingkod ang nakikisangkot sa mga bagay ng buhay na ito. Ang dyablo na ating kaaway, sinasabi sa atin ng Biblia na tayo ay maging gising at magbantay dahil tayo po ay nasa digmaan. Yung 300, sila po ay lumuhod, kumuha ng tubig sa pamamagitan ng kanilang kamay at uminom po sila. Ibig sabihin, nakamasid sila. Bagaman parang walang kaaway, pero habang sila po ay umiinom, nakamasid po sila sa paligid. Baka sakaling may kalaban. Ibig sabihin sila po ay nakahanda.
Kaya po sila naging qualified. Subalit, yung 9,700, uminom sila ng tubig gaya po ng pag-inom ng aso. Ito po yung naging problema. Pinagtuunan nila yung kanilang physical na pangangailangan. Kaya bilang mga ligtas na Kristyano, mag-ingat din po tayo tungkol sa bagay na ito. Kung tayo po ay handa at nagbabantay at nagsisikap ng gusto para gawin ang gawain ng Panginoon, ang dyablo ay walang pagkakataon upang tayo ay lapain. Subalit kung hindi tayo mag-iingat, kumikilos tayo ng ayon sa ating mga sariling pamamaraan, darating ang kaaway at tayo ay babagsak. Sa Marcos chapter 14, verse 38, sabi po, manatili kayong gising at manalangin upang huwag kayong pumasok sa tukso. Tunay na ang espiritu ay nagnanais, ngunit ang laman ay mahina. Kailangan po nating manatiling gising, magbantay at manalangin. Dahil ang muling pagdating ng Panginoon ay malapit na, kaya nga, ito po yung dapat nating gawin. Kung ganon, maging ang dyablo ay lalong magsisikap na tayo ay ibagsak. Kaya, balikan nun natin, Hukom chapter 7, verse 17. Hukom chapter 7, verse 17. At kanyang sinabi sa kanila, masdan ninyo ako, at gayon din ang inyong gawin pagdating ko sa may hangganan ng kampo, at gawin din ninyo kung ano ang aking gagawin. Sinabi ni Gideon sa 300 kawal, gawin ninyo kung ano ang aking gagawin. Bilang mga church school teachers, and even sa aking ministry dito po sa Cabiao, ang isang mabisang paraan upang maipahayag ang Panginoon sa mga brothers and sisters, especially sa mga mag-aaral, sa mga estudyante, ay sa pamamagitan ng ating buhay. Sinasabi sa atin sa unang Korinto chapter 11 verse 1, maging tulad kayo sa akin, gaya ko kay Kristo. Dapat nating tularan ang Panginoong Hesukristo at kailangan ang Panginoon ay mahayag sa ating buhay. Maaaring mayroon tayong skills sa pagtuturo, mayroon tayong kakayahan sa pagtuturo, subalit kung hindi mahayag sa ating buhay ang Panginoon, mahirap itong maunawaan ng inyong mga mag-aaral. Kailangan nating mabuhay ayon sa salita. Ito ang mainam na paraan ng pagtuturo. Ngayon, tingnan din po natin Hukom chapter 7 verse 19 to 20. Hukom chapter 7 verse 19 to 20. Babasahin ko po. Kaya't si Gideon at ang 100 lalaking kasama niya ay nakarating sa mga hangganan ng kampo sa pasimula ng pagbabantay sa hating gabi ng halos kahahalili pa lamang ng bantay. Kanilang hinipan ang mga trompeta at binasag ang mga banga na nasa kanilang kamay. Hinipan ng 30 tong ang mga trompeta at binasag ang mga banga na hawak ang mga sulo sa kanilang kaliwang kamay at ang mga trompeta sa kanilang kanang kamay na kanilang hinihipan, at sila'y nagsigawan ang tabak para sa Panginoon at kay Gideon. Sa digmaan po, ano po yung mahalaga? Mahalaga yung tabak, sibat at yung panangga, di po ba? Okay. Subalit, ito pong 300 na mga kawal, ano po yung hawak nila? Sabi po, hawak nila sa kanilang kamay ay ang sulo sa loob ng banga at trompeta. Bagaman ganito po yung kanilang sandata, hindi po sila natakot. Hindi sila nag-aalala, kundi nagtiwala sila sa Diyos. Gaya nga ng kanilang sinabi, ang tabak para sa Panginoon. Ang tabak para sa Panginoon. Sila po'y nakatayo sa hangganan ng kampo ng mga kaaway. At ang ginawa po nila, hinipa nila ang trompeta at binasag ang mga banga ayon sa utos ng Diyos. At ano po yung nangyari? Pinapaglaban ng Panginoon ng kanilang mga kaaway sa isa't isa. Sila mismo yung nagpatayan. Okay? Sa ating buhay, dapat nating maunawaan, kailangan din po nating basagin yung banga. Ano po itong banga?
ito po yung ating laman. Ito po yung ating sinful nature. Gaya nga po ng sinasabi sa 2 Korinto chapter 4 verse 7, ngunit taglay namin ang kayamanang ito sa mga sisidlang lupa. Ang pagbasag po sa sisidlang lupa na siyang ating katawan, yung ating sinful nature, kailangan nating patayin ang ating likas na pagkamakasalanan araw-araw. Ganito po yung pagbasag ng banga. Kapag ang ating laman, ang ating sinful nature ay mamatay, ang kapangyarihan ng Panginoon ay mahahayag sa ating buhay. Sinabi po ni Apostol Pablo sa 1 Korinto chapter 15 verse 31, ako'y namamatay araw-araw. Ang pagpasan po ng krus at sumunod sa Panginoon, ito ang paraan upang mamatay ang ating laman. Ang pagpasan ng krus habang sumusunod sa Panginoon, mayroon pong pagluha, kahirapan, mga pagdurusa. Pinapatay natin ang ating laman upang ang isang nawawalang kaluluwa ay maligtas at mabuhay na nakakalugod sa Panginoon. Gaya po ni Gideon, tinawag ng Diyos tayong mahihina at hamak upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos at upang gawin ang gawain ng Panginoon. Kapag binasa natin ang banga, makikita ng sanlibutan ang liwanag ng Panginoon mula sa atin. Kaya kung titingnan po ninyo, yung sulo, nasa loob po siya ng banga. At nung binasag nila yung banga, nakita po yung liwanag ng sulo. Kaya nga sa Mateo chapter 5 verse 16, paliwanagin ninyo ng gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin nila ang inyong Ama na nasa langit. Kailangan nating ipakita ang sulo na nasa loob ng banga. Magagawa lamang natin ito sa pamamagitan ng pagbasag sa banga. At sabi po, hinipan ang trompeta. Ano po ito? Tingnan po natin sa Isaiah chapter 58 verse 1. Isaiah chapter 58 verse 1. Sumigaw ka ng malakas, huwag kang magpigil, ilakas mo ang iyong tinig na parang trompeta at iyong ipahayag ang sa aking bayan ang kanilang pagsuway at sa sambahayan ni Jacob ang kanilang mga kasalanan. Kailangan nating ipangaral ang Ebanghelyo sa kapanahunan man o sa di kapanahunan. Ito ang utos sa atin ng Panginoon upang magkaroon tayo ng matagumpay na buhay Kristiyano. Ang layunin ng ating buhay, ito po ay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Kung tayo man ay kumakain, umiinom o anuman ang ating ginagawa, kailangan po nating gawin para sa ikaluwalhati ng Panginoon. Gaya ng sinabi ni Gideon sa 300 kawal, isigaw ninyo para sa Panginoon. At ito po ang isa pang bagay na nais ko pong ibahagi sa inyo at ito po yung mahalaga. Tingnan natin sa Hukom chapter 8 verse 4. Hukom chapter 8 verse 4. Si Gideon ay dumating sa Jordan at siya ay tumawid. Siya at ang 300 lalaki na kasama niya ay nanghihina na ngunit nagpapatuloy pa. Huwag kang susuko hanggang sa huling sandali ng iyong buhay. Ito yung kanais-nais na bahagi ng ating buhay Kristiyano. Nanghihina na ngunit nagpapatuloy pa. Ang digmaan ng ating pananampalataya ay matindi ang labanan. Dahil dito, tayo po ay nanghihina at ang ating lakas ay nauubos. Subalit, bagaman po nanghihina, kailangan nating sumunod sa Panginoon. Bakit? Sa pamamagitan nito, doon lamang tayo magkakaroon ng higit na kalakasan. Doon lamang natin mararanasan ang dakilang pagpapanumbalik ng ating Kristiyanong buhay. Kaya bagaman nanghihina, dapat nating gawin ang mga bagay na iniutos sa atin ng Panginoon dahil ito po yung salitang may pangako. Sa 2 Tesalonica chapter 3 verse 13, ngunit kayo, mga kapatid, huwag kayong manlupaypay sa paggawa ng mabuti. Huwag kayong manlupaypay. Ang ating panghihina po ay hindi walang kabuluhan kung ito po ay ginagawa para sa Panginoon. Gaya ng sinasabi ng Biblia sa Galatia
chapter 6, sapagkat sa takdang panahon ay mag-aani tayo kung hindi tayo man lulupaypay. Kaya anuman po ang ating ginagawa, kung ito ay para sa Panginoon, kung talagang sinisikap natin na lumakad kasama ng Panginoon, huwag kayong tumigil sa pagpatuloy bagaman nanghihina. Dahil tayo po ay gumagawa ng mabuti para sa Panginoon. At kung tayo po ay gumagawa ng mabuti para sa Panginoon, siya ang bahala sa kung anuman ang ating ginagawa para sa Kanya. Kaya pag-isipan po natin ito ng mabuti. Yung tatlong daang magigiting na mandirigma ni Gideon. Okay, so hanggang dito lang po muna, brothers and sisters. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa iyong paggabay at pag-iingat sa amin, sa aming pong pakikinig ng iyong salita, at sa aming pagbubulay-bulay tungkol po sa kay Gideon at sa tatlong magigiting na kawal. Panginoong Diyos, nawa higit naming maunawaan na ang aming ginagawa, Panginoon, para sa iyo ay hindi sa pamamagitan ng aming mga sariling lakas at sariling mga kakayahan, kundi ayon po sa iyong kapangyarihan. At sa pamamagitan nito, pakiusap, Panginoon, higit nawa namin itong matutunan upang magkaroon kami ng higit na kapakumbabaan sa iyong harapan, upang higit po kami na magtiwala at umasa lamang po sa iyong kapangyarihan. At nawa, ang pangalan mo lamang po ang aming maluwalhati sa anumang bagay na aming ginagawa, hindi po ang aming mga sarili. At pakiusap, Panginoon, maging gaya din po nawa kami ng 300 kawal na naghahanda bilang mga kawal ni Kristo na kami ay tinawag para sa digmaan. Nawa kami, Panginoon, ay maging handa na hindi namin pinagtutuunan ng pansin ang aming mga pisikal na pangangailangan, kundi nakabantay at nagmamasid sa aming mga kaaway at ginagawa ang iyong banal na kalooban. Tulungan mo po kami, Panginoon, sa aming Christian life na bagaman kami po ay nakakaranas ng mga panghihina, subalit maunawaan din po nawa namin na makapagpatuloy kami bagaman kami po ay nangihina. Dahil ito po ay ang salita na mayroong pangako. Kaya maraming salamat po, Panginoong Diyos, lalo na dalangin ko po ang mga church school teacher, kayo po ang patuloy na kumilos at tumabay at mag-ingat sa bawat isa po sa kanila. Maraming salamat po, at ito po ang aking dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. Amen. Okay, maraming salamat po.